Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng exciting na mga eksena sa pinakabagong chapter ng Elbaf Arc. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1144 ay pinamagatang A Time for Warriors. Unahin na muna natin fam ang ika-29th edition ng Onichild Yamato's Golden Harvest Surrogate Pilgrimage cover story, kung saan pagkatapos nga ng mabilis na pagpababagsak ni Yamato kay Husu, ay makikita natin siyang matagumpay ring nailigtas ang mga nawawalang mamamayan ng Wano na kinidnap ng dating Flying Six member. Dito ay masayang kinumusta ni Yamato at Otama ang mga biktima ng pangingidnap ng grupo ni Husu, habang makikita rin naman natin ang mga ito na lumuluha dahil sa matinding trauma na kanilang naranasan. Kapansin-pansin naman fam na wala sa eksenang ito sina Ulti at Page 1, kaya abangan natin sa susunod na chapter kung ikukulong rin ba sila ni Yamato kasama ni Husu sa Udon Prison o kung hahayaan niya lang ba na maging malaya ang magkapatid na Tobiropo. Pagkatapos naman yan fam ay pumunta na tayo sa mas tumitindi pang mga aksyon sa mismong chapter, kung saan makikita na nga natin ang gulat na reaksyon ni Franky na tila ba hindi makapaniwala sa kung anumang bagay na pinakita sa kanya ng isa sa mga nalalabing giant warriors ng Elbaf at biology teacher ng Walrus School na si Ripley. Napatanong naman si Ripley kung ano raw ba ang masasabi ni Franky sa misteryosong bagay na kanyang pinakita. At sa sumunod na panel na nga fam natin makikita na isa palang dambuhalang gusali ang pinakita ni Ripley kay Franky. Kapansin-pansin dito na ang higanteng gusali ay binubuo ng labi ng isang ancient robot, katulad ni Emmet na mula naman sa isla ng Egghead. Ang ulo ng ancient robot na ito fam ang siyang nagsisilbing tuktok ng dambuhalang gusali, habang ang buong katawan naman ng robot ay tinubuan ng makapal na halaman na nagpapakita kung gaano na ito katanda. Sinabi ni Ripley na kahit nga raw nung hindi pa siya pinapanganak, ay matagal nang nakatayo ang gusaling ito sa Elbaf. Nasasabik namang sumagot si Franky at sinabing matinding enerhiya raw ng siyensya ang binibigay sa kanya ng nakakamanghang instrukturang ito. Muli namang sumagot si Ripley at sinabing naisip nga raw niya na ma-appreciate ni Franky ang lugar na to, lalo natin sa itong cyborg. Tila naman hindi lubos maisip ni Franky kung ano raw kaya ang ginagawa ng makabagong pasilidad na ito sa isang bansa ng mga mandirigma na kagaya ng Elbaf. Sa gitna naman fam ng pag-uusap na yan ni na Franky at Ripley, ay bigla na lang lumabas mula sa dambuhalang gusali ang Vegapunk clone na si Lilith kasama si Jewelry Bunny. Dito fam ay masaya silang binati ni Lilith na sinasabing iniisip pa lang raw niya na dalhin doon si Franky, subalit laking gulat raw niya nang makita niya ito ngayon. Pagkatapos niya ay sunod namang bumati si Bonnie at sinabing sobrang astig raw talaga ng lugar na ito. Matatandaan natin fam na nagpa siyang magpaiwan si Lilith sa Elbaf para mag-setup ng panibagong laboratorio, nang sa gayon ay magkaroon siya ng sapat na pasilidad upang bigyan ng buhay ang perpektong clone ni Dr. Vegapunk. Habang si Bonnie naman ay nagdesisyon na sumama kay Lilith at subaybayan ng pagsasaliksik nito, nang sa gayon ay maibalik sa dati ang kanyang ama na si Bartholomew Kuma. Sa sumunod na panel naman fam ay nagulat si Franky nang malaman niya na nauna na pala sina Lilith at Bonnie sa lugar na yon, gayong kani-kanina lang raw ay kasama pa nila ang mga ito sa Warrior School. Sumagot naman ang dalawa at sinabing naligaw raw sila kanina kaya napadpad sila sa lugar na to. Dagdag pa ng mga ito ay mabuti na lang raw at dumating sina Franky at Ripley dahil matagal-tagal na rin daw silang naliligaw. Nagtaka naman si Franky dahil pati raw palang isang henyo na katulad ni Lilith ay pwede ring maligaw. Natuwa naman si Ripley at sinabing mabuti na lang at nakita nila ngayon sina Lilith at Bonnie dahil maaari raw kasing hindi naligtas ang kagubatan
dahil sa alarma na tumunog kanina na siyang nag-aalerto sa buong Sun Realm. Muli namang nagsalita si Lilith at sinabing medyo nakapag-ikot na nga raw siya sa loob ng makabagong pasilidad na to at sa tansya niya ay tinatayang hindi bababa sa 3,000 taon na ang edad ng dambuhalang ancient robot. Hindi naman makapaniwala si Frankie na gano'n na pala katanda ang ancient robot. At isa pa ay paano raw ba nagawang makompute ni Lilith kung gano'n nakatanda ang higanteng gusali na yon? Sumagot naman si Ripley at sinabing wala naman raw silang paraan para mapabulaanan ng sinabi ni Lilith. Basta ang nalalaman niya lang ay kahit ang mismong mga mamamayan ng Elbaf ay hindi rin alam kung saan nga ba talaga nagmula ang makabagong pasilidad na ito. Mas lalo namang na-curious si Lilith sa naging pahayag na ito ni Ripley at sinabing sisiguraduhin raw niya na sasaliksikin niyang katotohanan tungkol sa misteryo ng totoong pinagmula ng ancient robot na ito sa Elbaf. Sinabi ni Lilith na dahil nga raw dito ay baka sa lugar na ito na siya mag-set up ng kanyang bagong laboratorio. Muli namang pinaalalahanan ni Ripley si Lilith na baka maligaw na naman ulit sila ni Bonnie. Nagsalita naman si Frankie at sinabing kahit siya raw mismo ay magsasagawa ng kanyang sariling pagsasaliksik tungkol sa misteryo ng ancient robot. At hindi pa man nga natatapos sa kanyang pagsasalita si Frankie, ay bigla na lang napasigaw dahil sa labis na pagkasindak itong si Bonnie at tila ba may isang nakakatakot na bagay na gumulantang sa kanya. Napatanong tuloy sina Frankie at Ripley kung ano raw bang nangyari at bakit ganito na lang ang takot nitong si Bonnie. Natataranta namang sumagot si Bonnie at sinabing merong nakakakilabot na bagay na bigla na lang lumitaw sa kanilang likuran. Habang sinasabi naman niya ni Bonnie Fa, may makikita natin sa likod ni na Frankie at Ripley ang isa sa mga dambuhalang halimaw na binigyan ng buhay ni Saint Killingham mula sa bangungot ng mga batang giants. At ang higanteng halimaw na yan, fam, ay ang thundercloud na kagaya ni Zeus. And speaking of Zeus, fam, ay mukha palang merong pagkakahawig ang Paramecia Soulful Fruit ni Big Mom sa mythical Zoan Ryuryunomi model ka rin ni Saint Killingham dahil parehong nakakapagbigay ng buhay sa mga inanimate na bagay ang kakayahan ng dalawa. Ang tanong lang natin ngayon ay kung kinakailangan ni Big Mom na gumamit ng kanyang sariling lifespan upang makapagbigay ng buhay sa mga ordinaryong bagay, ano naman kaya ang kapalit o kailangang gamitin ni Saint Killingham para mabigyan ng buhay ang mga bagay at nilalang mula sa panaginip ng isang tao? Meron kaya itong negatibong epekto sa kanya katulad ng ibang devil fruit abilities? Kung iisipin kasi natin, fam, ay masyado talagang overpowered ang espesyal na kakayahan na ito ni Saint Killingham. Pero kayo, fam, ano sa tingin nyo? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita natin ang nakakatawang reaksyon ni Frankie sa higanteng thundercloud na halimaw. At dito ay nasabi niya na totoo raw palang puno ng mga misteryo at kagilagilalas na mga bagay ang kaharian ng Elbaf. Sinagot naman ni Ripley ang komentong ito ni Frankie at sinabing kahit siya raw mismo ay hindi pa nakakakita ng kahit anong nilalang na kagaya ng halimaw na ito. Kaya naman hindi niya raw alam kung galing ba talaga ito sa Warland. Pagkatapos niyan, fa, may lumipat na ang eksena sa Western Village, kung saan makikita natin ang higanteng kalansay na halimaw na nagpabagsak sa Fire Brigade sa nakalipas na chapter na nagsisimula na ngayong lumapit sa mga residente. Dito ay nagmadali ang mga mandirigmang giants na ihanda ang kanilang mga sandata upang pigilan ang paglapit ng dambuhalang halimaw at maprotektahan ng mga ordinaryong mamamayan. Malalaman rin nga natin dito, fam, na Draugr pala ang pangalan ng higanteng kalansay na halimaw at isa pala itong uri ng espesyal na zombie. Mukhang natanggap na rin pala ng Western Village ang ulat tungkol sa totoong pinanggalingan ng mga dambuhalang halimaw. Yun nga lang ay hindi pa rin makapaniwala ang mga giants dahil hindi nila maintindihan kung paanong bigla na lang nagkaroon ng buhay ang mga halimaw na nagmula lang sa masasamang panaginip ng mga batang giants. Dito naman, fa, may hinahanap ng mga miyembro ng Giant Warrior Pirates ang kanilang mga kapitan dahil naghihintay sila ng utos mula sa mga ito kung ano ba ang kailangan nilang gawin.
Sumagot naman ang isa sa mga crew at sinabing masyado raw talagang nalasing ang kanilang mga kapitan na sina Dory at Brogy, kaya naman hanggang ngayon ay nagsusuka pa rin ang dalawa sa loob ng banyo. Sa puntong ito naman may makikita natin ang reaksyon ng ibang Straw Hats sa nagaganap na krisis sa Elbaf, kung saan tila ba namukhaan ni Brook ang paparating na halimaw at sinabing parang pamilya raw sa kanyang dambuhalang kalansay na ito. Sinabi naman ng mga Giants na kailangan raw magtungo ng Straw Hats sa ligtas na bahagi ng Western Village dahil sila ay pawang mga bisita ng Elbaf, kaya naman hindi sila maaring madamay sa nagaganap na kaguluhan. Nagpahayag naman ng mariing pagtutol dito si Usopp at sinabing hindi na raw sila kailangang alalahanin pa ng mga Giants. At pagkasabi nga niya ni Usopp ay saka naman niya binulong na gusto rin daw nilang tumulong sa pakikipaglaban. Pinagalitan naman ni Jinbei si Usopp at sinabihan nito na mas lakasan pa ang kanyang pagsasalita. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang batang giant na si Colon na nakikipagtalo sa isa sa mga giant warrior pirate crew. Pinipilit kasi ni Colon na sumama sa pakikipaglaban dahil siya raw ay isa ring mandirigma at bukod pa dyan ay anak raw siya ni Gaban. Subalit sa kabila nga ng matinding pakiusap na ito ni Colon ay hindi pa rin siya pinayagang sumama sa laban dahil hindi raw nararapat para sa isang bata ang madamay sa isang digmaan. Pagkatapos naman yan may lumipat ang eksena kay Nami kung saan makikita natin na tinatawag niya ang atensyon ni Elder Jarul. Dito ay tinanong naman ni Chief Jarul kung ano raw bang gustong sabihin ng dalaga. Sumagot naman si Nami at kagad na humingi ng paumanhin sa Giant Elder. Sinabi nito na meron daw siyang isang mahalagang bagay na hindi pa niya sinasabi sa kanya. Dito na nga inilahad ni Nami ang nangyaring insidente sa Aurus Castle at kinwento sa Elder ang tungkol sa isa sa mga umatake ngayon sa Elbaf na kamukhang kamukha ni Red Hair Shanks. Dagdag pa ni Nami sobrang lakas nga raw ng dalawang misteryosong individual na yon. At bukod pa dyan ay may kakaibang espesyal na kakayahan rin daw ang isa sa mga ito. Sumagot naman si Jinbei at sinabing sa mundong ito raw ay normal lang na makakita ng mga hindi pangkaraniwang bagay mula sa isang Devil Fruit ability. Kaya naman kung ang tinutukoy raw ni Nami ay isang espesyal na kakayahan, ay malaki talaga ang posibilidad na isang ang Devil Fruit user ang siyang umatake sa Elbaf. Matapos namang marinig ni Chief Jarul ang bagong impormasyon na binahagi ng Straw Hats, ay kagad nitong pinagutos na iulat sa buong Elbaf ang tungkol sa dalawang misteryosong individual na lumusob sa Warland at kagad na ipagbigay alam sa kanya sa oras na matagpuan ng mga ito. Pagkasabi nito ni Elder Jarul ay bigla namang napatanong si Brook kung sigurado raw pa silang dalawang individual lang ang kailangan nilang hanapin. Ipinunto rin dito ni Brook na sa laki raw ng kaguluhang ito na hinaharap ngayon ng Elbaf ay mataas ang tsansa na hindi lang dalawang individual ang responsable sa lahat ng ito. Kagad namang sinang-ayunan ni Chief Jarul ang naging pahayag na ito ni Brook, kaya pinasama nito sa ulat na hindi lang dalawang individual ang kailangan nilang hanapin. Sa sumunod na panel naman may nagpahayag ng matinding galit si Nami na sinasabing hindi niya kalala kung sinong nasa likod ng mga pangyayaring to o kung saan man nagtatagong mga ito ngayon. Subalit ang sino man raw na nakakaatim na harapang mandukot ng mga bata ay pawang mga basura. Sunod namang nagsalita si Usopp at sinabing kung nag-iipon raw ng mga bihag ang grupo na umaatake ngayon sa Elbaf, ay siguradong may iba pang pinaplanong gawin ng mga to. Sinabi rin dito ni Usopp na wala pa raw siyang nababalita ang insidente ng pandurukot na kasing tindi ng nangyayari ngayon sa Elbaf. Sumagot naman sa Elder Jarul at sinabing hindi niya mapapatawad ang individual na may kagagawa nito. Sa sumunod na panel naman may nagpahayag si Jinbei ng pagnanais na makatulong sa krisis na kinaharap ngayon ng Warland. Kaya naman dito'y humiling ng isang maliit na mishap si Jinbei nang sa gayon ay merong masakyan ng kanyang mga kasamang Straw Hats at makaresponde sila sa sino mang nangangailangan ng kanilang tulong sa gitna ng kaguluhang to.
Naging mariin naman ang pagtutol ni Chief Jarul sa suhestyon na ito ni Jinbei at sinabing mga panauhin ng Elbaf ang Straw Hats, kaya naman ang dapat raw nilang gawin ay maghanap ng ligtas na lugar na kanilang mapagtataguan. Pagkasabi nito ng Giant Elder ay hinanap naman niya kung nasa na raw ba sina Dory at Brogy. Sumagot naman ang kanilang crew at sinabing kasalukuyan pa rin daw sumusuka ang dalawa sa banyo dahil sa labis na kalasingan. Pagkatapos niyan may palihim namang nagplano ang Straw Hats at dito'y nag-isip sila ng paraan kung paano ba sila makakatulong. Sinabi dito ni Jinbei na kung ang mga umatake raw sa Elbaf ay hindi mga giants at kasing laki lang nila, ay mas nararapat raw talaga na silang humarap sa mga ito. Sinang-ayunan naman ito ni Usopp at sinabing ang mga mandirigmang giants na lang raw ang bahalang makipaglaban sa mga dambuhalang halimaw, habang sila naman ang siyang makikipagtuos sa kung sino mang may pakana ng lahat ng to. Sumang-ayon rin naman si Brook sa pahayag ng kanyang mga kasama, subalit masyado raw talagang malaki ang Elbaf para malibot nila ito sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Tila may napansin naman si Nami sa dulo ng panel. Dito na sa sumunod na eksena natin makikita na nagsalubong ang landas ng Straw Hats at ng batang giant na si Colon, na ngayon ay naghahanda ng maglayag lula ng kanyang maliit na miship. Inakala pa nga ni Colon na tatangkain siyang pigilan ng Straw Hats, subalit laking tuwa niya nang malamang gusto pala nilang sumama sa kanya. Sinabi naman dito ni Colon na papayag lang raw siya na sumama ang Straw Hats kung siyang magiging kapitan ng kanilang crew. Pasimple namang natawa si Nami at binalong na ang cute naman raw ng batang to. Hindi naman nga nagtagal may tuluyan na ngang nagsimula ang paglalayag ni Colon kasama ang Straw Hats. At dito'y tinawag ng batang giant na Colon Pirates ang kanyang bagong tatag na crew. Dito'y masayang sinigaw ni Colon na mag-uumpisa na ang kanilang paglalakbay at pagkatapos ay inutusan na magsagwa ng Straw Hats. Galit namang sumagot si Usopp at sinabihan si Colon na siya ang kailangang magsagwan dahil siya lang ang nag-iisang giant sa kanilang grupo at ang may kakayahang makagamit sa dambuhalang sagwan. Sa sumunod na panel naman may bigla na ngang umalingaw-ngaw sa buong Sunrealm ang anunsyo mula kay Elder Jarul, kung saan pinapaalam sa mga mandirigmang giants na merong ibang humans bukod sa Straw Hats ang sapilitang pumasok sa loob ng Aurus Castle. Kaya naman dahil dito ay pinag-iingat ang lahat at pinagbili ng ituring nila na labis na mapanganib ang mga nasabing tulisan at itratong mga ito bilang kalaban ng Elbaf. Habang nagaganap naman ang pag-aanunsyo na yan may makikita natin si Gonko na nagre-relax habang nakikinig ng musika sa kanyang headset. Sunod namang pinakita ng magkakasama ang tatlong Holy Knights na sina Saint Summers, Saint Killingham at Gonko, na ngayon ay nakaupo pa rin pala sa palibot ng hapagkainan sa gitna ng isang kagubatan sa Sunrealm. Inilahad dito ni Saint Summers na ang pagsa-sound trip ni Gonko ay bahagi pala ng sinasagawa nitong ritual sa tuwing natatapos itong kumain. Sumagot naman si Gonko at sinabing hindi raw ito isang ritual dahil ang totoo ay hilig lang raw talaga niyang makinig sa musika. Iminungkahi naman ni Saint Summers na magsagawa sila ng isang singing contest at kung sino man raw ang magkakamali ay siyang matatalo. Nagsalita naman si Saint Killingham at pinuri ang pagkakaroon ng libangan ni Gonko at pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano raw ba ang paborito nitong kanta. Kagad namang sumagot si Gonko at sinabing New World daw ang pamagat ng paborito niyang kanta. Sa mga na hindi pamilyar, ang kantang New World ay isa sa mga sumikat na kanta ni Brook bilang si Soul King, isang international artist na popular sa buong One Piece world. Natawa naman si Saint Summers sa sagot na ito ni Gonko at pagkatapos ay tinanong ito kung meron raw ba itong problema sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, kaya New World ang naging paborito nitong kanta. Pinagalitan naman ni Saint Killingham si Saint Summers at sinabing hindi raw nito dapat kine-question ng kung ano mang kinahihiligan ng ibang tao. Inamin naman ni Saint Summers ang kanyang pagkakamali at pagkatapos ay pinapansin sa kanyang mga kasamahan ng isang giant
na tila ba ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas ang mga bata. Malalaman naman natin sa sumunod na panel fam na si Jaguar D. Sol pala ang giant na tinutukoy ni Saint Summers. Dito nga'y makikita natin si Sol na may suot-suot na kalasag o shield sa kanyang magkabilang kamay na kanya namang balak gamitin upang ipangharang sa mga batang giants nang sa gayon ay mapigilan ang mga ito sa kanilang paglakad. Sinuot ni Sol ang mga kalasag na yan fam upang hindi siya mapinsala ng mga matutulis na tinik na nakapalibot sa mga bata na siya naman ngang epekto ng Thorn Fruit ability ni Saint Summers. Dito fam ay biglang napagtanto ni Sol na ang rutang sinusunod ng mga batang giants ay ang tinuturong direksyon ng puting araw na mula naman sa Devil Fruit ability ni Gonko. Kaya naman dahil dito ay naunawaan ni Sol na ang direksyon na tinatahak ng mga bata ay papunta sa nasusunog na bahagi ng Sunrealm. Sinabi ni Sol na siguradong ikakasawi ng mga bata ang malaking sunog kung hindi niya mapipigilan sa paglalakad ang mga ito. Sa una nga fam, may mukhang nagtagumpay ang naisip na plano ni Sol upang ligtas na mapigilan ng mga bata. Subalit sa oras na tumigil ang pinakaunang bata sa harapan ng pila, ay ang bata naman sa kanyang likuran ang siyang matutusok ng matutulis na tinik na siya namang magdudulot ng matinding pinsala sa mga bata. Labis ngang ginasindak ni Sol ang nakakagimbal na pangyayaring to. At dahil dyan fam ay tinigil na muna ni Sol ang pagpapahinto sa mga bata upang wala nang masugatan sa mga ito. Natataranta namang napaisip si Sol kung ano raw ba ang kanyang gagawin dahil sa tuwing pipigilan niya nga ang mga bata ay sila-sila naman ang siyang tumutusok sa isa't isa. Mabilis rin namang nanlumo si Robin at dito'y makikita natin ang kanyang pagkamuhi sa kung sino mang nakaisip ng napakasamang planong to ng pandurukot sa mga bata na tila ba wala man lang pakundangan kahit na merong masaktan o masawi sa mga to. Dito ay bigla namang naisip ni Robin na maaaring isang Devil Fruit ability ang responsable sa mga tinik na pumapalibot ngayon sa mga bata. Sinabi ni Robin na kung ganun nga ay nangangahulugan nito na malapit lang sa kanila ang Devil Fruit user na responsable sa kasamang ito. Sumagot naman si Sol at sinabing mauuna pang makarating ang mga bata sa malaking sunog bago pa nila matagpuan ang salarin at ito raw ang dahilan kung bakit hindi nila maaring maging opsyon ang iminungkahi ni Robin. Naisip naman ni Sol na kung hindi raw nila mapipigilan ng mga bata mula sa unahan ay uunahin na muna niya ang nasa likod ng pila at mula doon ay iisa-isahin niyang pigilan ng mga bata mula sa likuran. Habang sinasabi naman niya ni Solfa, may matagumpay na nga niyang natalian si Bjorn, ang bata na nasa hulihan ng pila. At habang hawak-hawak na nga ni Sol ang tali na pumipigil kay Bjorn, ay tila naman may biglang nakaagaw sa kanyang atensyon. At dito na nga natin makikita fam na bigla na lang sumulpot sa likuran ni Sol ang dambuhalang lobo na si Fenrir. At ngayon ay nasa akto na ito ng pagsakmal kay Sol, nang sa gayon ay mapigilan ito sa kanyang ginagawang pagliligtas sa mga bata. Hindi naman makapaniwala si Sol na kahit palang mga higanteng halimaw ay nagagawa ring makontrol ng mga tulisan na umatake ngayon sa Elbaf. Mukhang mas lalo namang nagpanik si Chopper na tinatanong kung sino raw kaya ang nasa likod ng napakaitim na planong to. At pagkatapos naman yan fam, ay bigla nang lumipat ang chapter sa Walrus School kung saan natanggap na ni na Principal Kiba ang ulat na hindi lang pala sa kanilang paaralan at sa Western Village naglabasan ng mga dambuhalang halimaw. Sinabi sa panibagong ulat na ito na kahit nga sa ibang bahagi ng Elbaf ay naglalabasan na rin ang mga higanteng halimaw at sabay-sabay na inaatake ang sino mang makita ng mga ito na gumagalaw. Dahil dyan fam ay naisip ni Principal Kiba na isang Devil Fruit ability ang responsable sa kakaibang pangyayaring to. Kaya naman kailangan nilang mahanap ang Devil Fruit user na to sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na panel naman fam ay bumalik ang eksena sa dulong parte ng Western Village kung saan makikita nating nagawa na ng mga mandirigmang giants na mapabagsak ang higanteng kalansay na halimaw na si Draugr.
Base nga dyan, may mukhang hirap na hirap ang mga Giants na mapatumba ang dambuhalang halimaw dahil marami sa kanila ang makikita nating sugatan pagkatapos ng pakikipaglaban dito. Katunayan nga ay kinailangan pang dalhin ng mga Giants ang ilan sa kanilang mga kasamahan pabalik sa Western Village upang magamot ang malalalim na sugat ng mga ito. Ang matindi pa dyan, may hindi pa man nga nakakapagpahinga ang mga mandirigmang Giants ay isa na namang higanteng halimaw ang biglang dumating sa Western Village. Ang dambuhalang ito, may ang lightning dragon na si Nidhogger na kaagad niyang nagpakawala ng isang malakas na thunderbolt na siyang mabilis na tumama sa mga natitirang giant warriors. Talaga namang napuruhan ng ataking ito ang mga mandirigmang giants at tila ba malapit na silang umabot sa kanilang limitasyon. Dito ay nagsisimula na ngang panghinaan ng loob ang mga Giants at aminado silang hindi na nila makakaya pang protektahan ng Western Village. Sa gitna naman ng panlulumo ng mga Giants ay bigla na lang dumating ang isa na namang halimaw. Walang iba kundi ang dambuhalang multo. Dahil dyan may wala nang nagawa pang mga mandirigmang Giants kaya napilitan silang umatras at magsitakbuhan papalayo. Habang nagtatakbuhan naman ng ibang mga Giants ay maririnig natin ang isang misteryosong tinig na tinatanong ang kanyang kasama kung handa na raw ba siya. Sumagot naman ang kanyang kausap at sinabing ito na raw ang tamang oras upang sila naman ang kumilos. Habang naririnig na nga natin ang mga tinig na yan, may masisilayan na rin natin ang anino ng kanilang mga sandata na tila ba inihahanda na nila para magsagawa ng isang malakas na atake. At sa isang ang napakabangis na double page ay makikita na natin ang dalawang giant captains na sina Dory at Brogy na pinakawala ng kanilang finishing combination attack na Hakoku Sovereignty. Mula nga sa barko ng giant warrior pirates na Great Eric ay lumabas ang isang malalaser cannon na daloy ng enerhiya na kaagad naman niyang tumagos sa mga katawan ng higanteng lightning dragon na si Nidhogger at dambuhalang halimaw na multo. Kapansin-pansin dito na may ikatlo pa palang higanteng halimaw na tinamaan ng combination attack ng mga giant captains. At ang halimaw na ito ay ang balbas saradong giant na may sungay na kaagad rin niyang napabagsak ng matinding finishing move. Ibang klase rin talaga ang lakas ni Dory at Brogy no? Dahil biruin niyo yun, halos mamatay-matay ng maraming giant warriors mapatumba lang ang isa sa mga dambuhalang halimaw na si Draugr. Subalit sa pamamagitan nga ng isang malakas na atake, ay nagawa ng dalawang giant captains na matalo hindi lang isa, kundi tatlong higanteng halimaw. Sa sumunod na panel naman may kagad na nagsaya ang mga mandirigmang giants at dito ay maluha-luha nilang pinagdiwang ang pagdating ng kanilang mga kapitan. Humingi naman ng tawad sina Dory at Brogy sa kanilang crew dahil nahuli sila ng dating. Sinabi ng dalawa na kinailangan pa raw kasi nilang isuka ang lahat ng alak na kanilang nainom para lang mahimasmasan sila at mawala ang kanilang pagkalasing. Kaya naman labis ang panghihinayang ni Dory at Brogy dahil sa mga nasayang na alak. Sinabi ng mga ito na sila na raw ang bahalang humarap sa dambuhalang mga halimaw habang ang mga batang giants naman ay ipapaubaya na nila sa kanilang crew. Sa puntong ito may makikita na natin ang malapitan ng Great Eric na ngayon ay nag-transform bilang isang midship. Kaya naman nagagawa na nitong makapaglayag sa mga ulap sa kalangitan ng Elbaf nang hindi gumagamit ng Rainbow Painter. Mula naman sa loob ng barko ng Giant Warrior Pirates sa maririnig natin sina Dory at Brogy na tila pinagbabantaan ng mga higanteng halimaw at sinasabing pagbabayarin raw nila ang mga ito dahil napilitan silang sayangin ang kanilang masarap na alak. Laking gulat naman ng ibang mga giants nang mapansin nila na nakasakay rin pala ngayon sa Great Eric ang dating pirata na si Scupper Gaban. Dito may tinawag ng mga giants si Gaban sa alias nito na Mountain Eater. Sinabi ng mga giants na wala na raw makakatalo ngayon sa Great Eric dahil kasama na ng kanilang mga kapitan ang kaliwang kamay ng Pirate King na si Yasan. Siguro may sasama itong si Gaban sa grupo ng mga mandirigmang giants na reresponde sa mga bata
At mula nga sa puntong yon ay makakaharap na ni Gaban si Saint Summers. Sobrang astig siguro kung gagamit si Gaban ng isang Advanced Conqueror's Haki attack na direktong ka-counter sa Devil Fruit ability ni Saint Summers at magtatanggal sa matitilos na mga tinik na nakapalibot sa katawan ng mga batang giants. At kasabay nga nito ay ang pagkawala rin naman ng epekto ng ability ni Saint Killingham na siyang ang gigising sa mga bata at tuluyang magpapalaya sa mga ito. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Hindi naman siguro malayong mangyari yan. Lalo na't napatunayan na sa laban ni Kaido, Big Mom at Supernova sa Wano na haki nga ang siyang direktang pangontra sa epekto ng anumang Devil Fruit ability. Lalong-lalo na kung hindi lang basta ordinaryong haki, kundi Advanced Conqueror's Haki ang siyang gagamitin ni Gaban sa kaabang-abang na labang yon. Grabe, talaga namang nakakapanabik ang mga susunod na mangyayari sa Elbaf Arc. Pakibahagi na lang rin dyan sa comment section fam kung ano pang masasabi nyo tungkol sa napaka-hype na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!